Sa NATO ngayon, talagang nabigla ang mga Ukrainyano. Walang pagkakaisa sa Hilagang Atlantikong Alyansa tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa paglusob ng mga drone na ng Russia sa Poland. May matibay na dahilan para isipin na aksidente lang ang insidenteng ito at hindi sinadya ng Russian Federation. Ito ang posisyon na lumalabas sa mga lihim na usapan ng NATO. Biglang inamin ng NATO na maaaring aksidenteng napunta sa Poland ang mga drone noong Setyembre 10 o dulot ito ng electronic warfare ng Ukraine. Nakakaparadoha, sinabi rin kahapon ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ang parehong ideya. Alam nyo, kahit di pa natin hinihintay ang susunod sa kwento, gusto ko nang ituro agad ang ilang mahalagang bagay. Sabay na sinabi ng punong ministro ng Poland, pinuno ng ugnayang panlabas ng Poland at ministro ng depensa ng Alemanya na ito ay sinadyang gawin. At ang mga drone na na-neutralize ng electronic warfare ay hindi talaga lumilipad sa ganoong trajectory. Isa sa mga drone, paalala ko, ay lumipad ng 300 kilometro sa Brest region ng Belarus at nagmaniobra pa roon. Ipinapahiwatig nito na sinusundan pa rin niya ang isang partikular na ruta at hindi siya naligaw ng landas. Hindi ko na rin binanggit ang dagdag na tangke ng gasolina sa mga drone para mapalayo ang lipad nila. Pero sige, huwag muna tayong magpadala sa emosyon at himayin natin kung bakit nga ba ganito ang tono ng usapan sa NATO at kung ito ba talaga ang opisyal nilang posisyon. Ngayon, maraming news page ang nagpapakalat ng balita sa ganito. Parang sinisisi ng NATO ang Ukraine, hindi ang Poland, sa pag-atake sa Poland. Pero tara, himayin natin ng maayos ang mga facts at suriin ang buong sitwasyon. Ako si Alexi Pechi. Ngayon, ika-11 ng Setyembre sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang interesting na YouTube channel kung saan ako mismo, kumbaga, nagpapakalma at pinapakalma ang aking mga nerbiyos pagkatapos ng sobrang dami ng balita. Katulad ng mga balitang tatalakayin natin ngayon. Inirerekomenda ko ang YouTube channel ni Olga Babira, isang psychologist na may maiikling video tungkol sa pagkabahala, personal na hangganan, relasyon, at pagiging produktibo. At kung paano hindi ma-burnout. Ito ay mga maiikling episode na ipinaliwanag sa isang malinaw na wika. Sa totoo lang, bawat video ay isang malinaw at konkretong hakbang papunta sa mismong kalinawan. Ang lihim ay mas nagpapabuti. Gusto kong ikwento ito sa inyo. Mag-focus sa bata VAUDFI na mga diagram pa rin ng pangangalaga kahit na wala pa siyang natatanggap hanggang ngayon. Sinadya ang aktibong paglahok ng mga piloto at sang-ayon dito ang ilang bansang Europeo, pero hindi ito inilalantad sa publiko. Mga mataas na opisyal ng militar, ahensya ng seguridad, diplomat at politiko mula sa NATO na mga bansa. Aminado sila na hindi ganoon kasimple ang lahat. Sinasabi nila na hindi ibig sabihin nito na hindi ito delikado. Walang duda, may nagbago sa paraan ng pag-iisip ng Kremlin tungkol sa kanilang pagtitiis sa panganib pagdating sa pagtutok sa Ukraine. Pero ayon sa ulat ng Cable News Network na may sanggunian sa mga kanluraning espiya ng NATO, ang mga datos tungkol sa insidente sa Poland ay mahirap bigyang kahulugan. At ngayon, isang hindi pinangalanang opisyal militar ng Estados Unidos na nagtatrabaho sa Europa ang nagsabing ang posibilidad ng sinadyang pag-atake ay 50-50. Ayon sa isang hindi pinangalanang mataas na opisyal mula sa isa sa mga kanluraning ahensya ng espiya, ang ruta ng paglipad ng mga drone ay nagpapakita na sila ay naligaw ng landas at sinusubukan lamang na makabawi. At dito agad may hindi pagkakatugma sa mga sinabi ng mga kanluraning opisyal. Dahil ang parehong opisyal ng Estados Unidos ay nagsabi pa na, ang kawalan ng pampasabog sa mga Russian na drone ay maaaring ipakahulugan bilang kagustuhan pa rin ng Russia na siyasatin ang Polish na air defense nang hindi nanganganib na makatanggap ng matinding tugon. So lumipad ba talaga ang drone sa Poland? Pero, sabi ng opisyal na ito, kailangan ding isaalang-alang na sa Ukraine, nagpapalipad din ang Russia ng maraming walang lamang drone na ang layunin ay ilihis ang atensyon ng Ukrainian Air Defense. Habang papalapit sa target ang mga drone na may pampasabog. Ang malaking bilang ng mga drone na pumasok sa Poland ay malabong ituring na patunay ng sinadyang aksyon, sabi ng opisyal na ito. Dahil iyon ay maliit na bahagi lamang ng daan-daang drone na pinakawalan ng Rusya laban sa Ukraine noong gabing iyon.
At pagkatapos ay magbibigay sila ng CP mula sa Cable News Network. Isang mataas na opisyal ng kanluraning intelihensya ang nagsabi sa Cable News Network na naniniwala sila na hindi sinasadya ang insidente, kahit na kinokondena nila ito bilang isang nakakabahalang palatandaan na mas naging pabaya ang Kremlin. Kinumpirma ng isang American source na pamilyar sa intelihensya ang pahayag na ito. Gayunpaman, isang opisyal ng militar at isang opisyal ng Kongreso ng Amerika naniniwala ring sinadya ang paglitaw ng mga drone ng Russia sa Poland. Kasabay nito, iniulat ng hermanong pahayagan na Deutsche Welle ang posisyon ng isang mataas na opisyal na kausap sa alyansa. May sarili silang pananaw at isinulat ang sumusunod. Malamang na sinadya ng mga drone na pumasok sa himpapawid ng NATO. Pagsubok ito sa ating pulang linya. Gayunpaman, hindi itinuturing ng alyansa ang insidente bilang isang pag-atake dahil marami sa mga aparato ay walang armas. Gayunpaman, naitala ng panig ng Poland ang lawak ng insidente. 19 ang pumasok sa airspace, mga drone, at tumagal buong gabi ang pagharang. Inanunsyo ni Donald Tusk, punong ministro ng Poland, na ang huling pagpasok ng mga drone ay alas 6:30 ng umaga. At ang ilan sa mga drone ay nagmula talaga sa direksyon ng Belarus. At gaya ng sinabi niya noon, tumagal buong gabi ang operasyon. Ang pagtaas ng tensyon ay dahil sa insidente noong Setyembre 16 ayon sa punong ministro ng Poland. Na-neutralize ng serbisyo ng seguridad ng Estado ang mga drone sa ibabaw ng Parkova Street at Belvedere. Naaresto ang 2 taga-Belarus, nasa sentro ng Warsaw, at tirahan ng presidente ng Poland ito. Mayroon pang 2 linya tungkol sa paksang ito na tinutukan ng European press. Ang unang bahagi ng mga drone ay nagsisilbing pang-abala o paniniktik. Pangalawa, ayon sa pagtataya ng militar ng NATO, parang pagsubok ito sa bilis ng reaksyon, oras ng paglipad ng F-16 at F-35 operasyon ng Airborne Warning and Control System at pag-activate at pagtugon. Patriot. Kung sa madaling salita, pinag-aaralan ng NATO ang mga protocol sakaling maulit ito. At oo, may mga lumabas na maingat na opinyon tungkol sa epekto ng Ukrainian na REB sa mga ruta ng ilang drone. Formula mula sa pinakamalinis hanggat maaari. Hindi mahuhulaan ang epekto ng REB sa labanan. Pero, ang mas mahalaga, wala ni isang opisyal na tagapagsalita ng NATO, inuulit ko, wala ni isang opisyal na tagapagsalita ng NATO ang nagsabi na ginawa ito ng Ukraina. Mayroon lang pinagmulan mula sa Cable News Network at pinagmulan mula sa Deutsche Welle sa alyansa na nagsasabing, alam mo, maaaring iba-iba ang interpretasyon dito. Iyan ang napakahalaga. Walang opisyal na posisyon. Kinikilala ko na layunin ng mga pahayag ng NATO ay ilipat ang sisi, pero panatilihin ang puwang. Para sa desisyong magpapababa ng panganib ng pag-uulit, ilipat ang pagharang ng mga target pasilangan. Ibig sabihin sa himpapawid ng Ukraine. Ganon din ang sinabi ng mga Polako na parang magaan lang. Sana pagkakamali lang, pero hindi pala. Isa itong pagsubok at dapat sistematiko ang sagot. Para sa Brussels, sistematiko ang tugon sa pagsasama ng 3 elemento. Ito ang kabuuang sitwasyon sa himpapawid mula sa Airborne Warning and Control System at mga ground radar sa Polonia, Romania at Slovakia. Ang mga naka-duty na pares ng mga fighter jet ng koalisyon ay laging handa at may malinaw na mga patakaran sa pagpapaputok. Barilin ang mga Shahed, anumang Russian na drone, at mga cruise missile sa ibabaw ng kanlurang Ukraine, habang malinaw ang trajectory at minimal ang panganib ng mga debris. Itong lohika na ito ay hayagang binabanggit na, at hindi lang ng Kyiv, lalo na sa gitna ng tinatawag nilang Warsaw Incident. Ayon sa Le Monde, may grupo ng kanluraning eksperto na nagmungkahi na isara ang kanlurang himpapawid ng Ukraine gamit ang 100 at 20 eroplano dahil hindi raw ito papasukin ng Russian Air Defense at fighter jet. Sa politika, mukhang ito ay isang kompromiso ulit sa pagitan ng no-fly zone noong 2022 at ng kasalukuyan. Hinuhuli natin ang mga drone na umaabot na sa teritoryo ng NATO. Huli na, kaya kailangan ng solusyon sa gitna. Ito ay isara ang himpapawid sa kanlurang Ukraine. Ngayon tungkol sa Ukrainian na REB, lumalabas ang bersyong ito sa mga briefing. Sa bawat malawak na ruta sa digmaan ngayon,
May mga gray na salik gaya ng Global Positioning System jamming, peking beacon, at pagbabago ng ruta habang lumilipad. Beep. Pero kahit na ipagpalagay mo na may ilang sagabal na nagpalihis ng landas ng ilang drone, hindi nito inaalis ang orihinal na pananagutan. Sino talaga ang nagpalipad ng mga drone? Ana memanaitum. Para saan ito? Ang mga walang lamang dami ay talagang patungo sa Zesuf at tuloy pa sa kanluran. Para saan sila? Dito, matigas ang paninindigan ng Warsaw. Sinusubok nito ang katatagan ng NATO. Dahil sinabi ng alyansa na provokasyon ito, hindi dapat pagkondena ang sagot. Pero nasasabat natin ito ng mas maaga sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Konklusyon, hindi pa rin sinisisi ng NATO ang Ukraine at hindi nila ipinapasa ang sisi. Nag-ingat ang alyansa sa pahayag. Hindi tinawag ang insidente na pag-atake at tinatalakay kung paano ilipat ang pagsabat ng banta sa silangan para maprotektahan ang Poland at Ukraine. Masama ito para sa Moscow. Habang paulit-ulit na sinusubok ng mga drone ang pasensya ng NATO, lalong nalalapit ang desisyon tungkol sa kanlurang depensa sa Ukraine. Para sa Kyiv, ito'y pagkakataon. Saluhin ang banta dito para hindi mahuli ang Ukraine. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.